May napansin ka ba? Yung mga totoong mayaman, madalas sila pa yung hindi mo agad mahahalata. Hindi maingay, hindi flashy, hindi mukhang laging may gustong patunayan. Hindi sila yung tipong bawat bili, bawat gala, bawat kape, bawat check-in, may matching announcement sa social media na parang kailangan ng buong mundo ng update. Samantalang, yung iba, isang sweldo pa lang, akala mo may teaser trailer na ang bagong lifestyle nila. At dito pumapasok ang isang medyo nakakatawang katotohanan. Minsan, yung totoong mayaman, sila pa yung pinaka hindi mukhang mayaman. Habang yung mukhang mayaman, minsan sobrang galing lang talaga sa anggulo, filter, at installment. At hindi ito panlalait, observation lang. Kasi sa panahon ngayon, sobrang dali magmukhang mayaman. Konting branded item, konting aesthetic cafe, konting travel post, konting grateful and blessed caption. Tapos boom, para ka ng life coach na may hidden course sa bio. Pero iba ang mukhang mayaman sa tunay na mayaman. Ang tunay na mayaman, kadalasan marunong magtago. Hindi dahil mahiyain sila, hindi dahil ayaw nilang mag-enjoy, at hindi dahil gusto nilang maging mysterious na parang may dark family secret, kundi dahil gets nila ang isang simpleng bagay. Kapag masyado kang visible, masyado kang exposed, at kapag exposed ka, mas madali kang ma-pressure, mainggitan, utangan, pag-usapan, at minsan, gawing backup plan ng ibang tao, lalo na sa Pilipinas. Kasi aminin natin, once na may konting signal na umaangat ka na, biglang nagkakaroon ng community interest ang buhay mo. Biglang may kumusta, biglang may, uy, baka naman. Biglang may small favor lang. Biglang may business idea na ang puhunan mo, ang risk mo, ang pagod mo, pero ang confidence sa kanila. At kung OFW ka, mas matindi. Kapag nasa abroad ka, automatic sa isip ng iba. Mayaman ka, hindi nila nakikita ang bills. Hindi nila nakikita ang renta. Hindi nila nakikita ang overtime. Hindi nila nakikita ang homesickness. Hindi nila nakikita yung pagod mong ngumiti sa video call kahit gusto mo na lang humiga at manahimik. Ang nakikita nila, foreign currency. So sa paningin nila, para kang ATM na may jet lag. Kaya ang mga ultra-rich, may style sila. Tahimik, controlled, low-key. Hindi dahil takot sila, kundi dahil matalino sila. At ito ang 10 secrets nila. Unang secret, hindi nila ginagawang personality ang pera nila. Maraming tao kasi gustong gawing public event ang bawat sign ng progress nila. Bagong phone, post. Bagong shoes, post. Staycation, post. Airport, post. Dinner, post. Minsan pati resibo gusto mo nang i-frame kasi deserve ko to. Again, walang masama sa pag-enjoy ng pera mo. Hindi kasalanan bumili ng gusto mo. Ang problema, kapag ang self-worth mo nakadepende na sa kung gaano kahanga ang ibang tao sa purchases mo. Kapag ganun, hindi ka na gumagastos para sa sarili mo. Gumagastos ka na para sa audience. At ang ultra-rich, hindi nila kailangang gawin yon. Hindi nila kailangang i-broadcast ang pera nila para maramdaman na successful sila. Hindi nila kailangang i-post ang bawat reward. Hindi nila kailangang i-convince ang internet na okay ang buhay nila. Kasi gets nila, kapag mas maraming may alam na may pera ka, mas maraming gustong sumilip, makihati o manghialam. May dalawang OFW. Yung isa, kada sahod, may visible update. May shopping haul, may bagong gadget, may pasalubong reveal, may restaurant post. Kaya ang tingin tuloy ng pamilya sa Pinas, grabe ang yaman na nito. Yung isa naman, tahimik lang. Hindi mo alam kung anong meron. Walang masyadong clues. Pero after ilang taon, may lote na, may ipon na, may MP2, may small business na pinapatakbo ng kamag-anak, may planong paupahan pag-uwi. Sino sa tingin mo ang mas peaceful ang inbox? Sino ang mas konti ang pwede bang makahiram? Sino ang mas hindi nagiging sponsor ng problemang hindi naman niya ginawa? Yun ang difference. Ang totoong mayaman, hindi nila ginagawang brand ang yaman nila. Kasi para sa kanila, ang pera ay hindi costume, hindi props, hindi personality. Tool siya, protection siya, freedom siya. Pangalawang secret,
Mas gusto nila ng assets kaysa approval. Ito ang malaking difference ng gustong magmukhang mayaman at totoong yumayaman. Yung gustong magmukhang mayaman, inuuna ang nakikita. Yung totoong mayaman, inuuna ang pag-aari. Kaya maraming ultra-rich ang simple lang tingnan dahil yung pera nila wala sa katawan nila, nasa assets, nasa lupa, nasa negosyo, nasa inventory, nasa rental property, nasa investments, nasa mga bagay na boring tingnan online, pero sobrang sarap sa long term. Ang problema kasi, maraming tao ang mas attracted sa bagay na madaling i-flex kaysa sa bagay na talagang nagpapayaman. Mas madaling i-post ang bagong sapatos kaysa hulog sa investment. Mas exciting tingnan ang hotel buffet kaysa emergency fund. Mas maraming likes ang travel reveal kaysa pagbili ng lote sa probinsya. Mas glamorous ang bagong kotse kaysa fully paid na property. Pero alam ng ultra-rich, hindi ka yayaman sa likes, yayaman ka sa ownership. At sa OFW world, sobrang relevant nito. Kasi natural lang na gusto mong maramdaman ang bunga ng sakripisyo mo. Gusto mong may visible reward. Gusto mong may patunay na sulit ang hirap. Kaya minsan, nauuna ang flex kaysa foundation. Pag-uwi ng Pinas, dapat may bagong gamit. Dapat maraming pasalubong. Dapat may pa-dinner. Dapat may visible success. Pero ang tanong, pagkatapos ng flex, may nabuo bang asset? May source of income ka ba nakikita kahit wala ka sa abroad? May naitayo ka bang matibay? O ang meron ka lang ay magandang memorya at mamahaling pictures? Kasi pwedeng mataas ang income mo, pero mababa ang ownership mo. At kapag ganun, pagod ka lang na medyo aesthetic. Pangatlong secret, hindi sila oversharer. Ito talaga ang isa sa pinaka-underrated. Ang ultra-rich, hindi nila ibinibigay ang buong financial life story nila sa kahit sino. Hindi lahat kailangang may alam kung magkano ang sweldo nila. Hindi lahat kailangang may idea kung gaano kalaki ang ipon nila. Hindi lahat kailangang updated sa lahat ng meron sila. Bakit? Kasi sa totoong buhay, hindi lahat ng nagtatanong ay concern. Yung iba, curious lang. Yung iba, nagko-compare. Yung iba, nag-iipon ng information para gamitin later. At yung iba, inuunahan ka lang bago umutang. At tayong mga Pinoy, minsan hirap tayong mag-set ng boundary sa ganitong usapan. Magkano sweldo mo dyan? Magkano padala mo? Magkano bili mo sa bahay? May ipon ka na ba? Ilang properties na meron ka? Magkano kita ng negosyo? Parang simpleng tsikahan lang. Pero ang dating minsan parang may internal audit. Ang ultra-rich, marunong sa polite but vague answers. Okay naman. Sakto lang. Paunti-unti lang. Kinakaya naman. May inaasikaso lang. Ayan. Simple. Malinis. Walang sequel. Walang financial documentary. Lalo na sa OFWs. Mahalaga ito. Kasi once na nalaman ng mga tao na may bonus ka, may savings ka, o may malaking nakuha ka, biglang may dumaraming urgent situation sa paligid mo. At lahat, syempre, may kasamang guilt trip package. Kaya ang totoong mayaman, protective sila sa information. Hindi dahil madamot sila, kundi dahil alam nila na privacy is part of wealth protection. Pang-apat na secret, komportable silang magmukhang simple. Ito ang hindi magets ng maraming tao. Kasi sa isip ng karamihan, pag mayaman ka, dapat obvious, dapat social, dapat premium tingnan. Dapat parang every labas mo may invisible spotlight. Pero ang ultra-rich, hindi insecure sa pagiging simple. Kaya nilang bumili ng mahal, pero hindi nila kailangang ipakita araw-araw. Simple manamit, simple kumain, simple makisalamuha, simple gumastos in public. Hindi dahil wala silang pera, hindi dahil kuripot sila, kundi dahil hindi nila kailangang gamitin ang luho para patunayan ang worth nila. Yan ang tunay na confidence. Kapag insecure ang tao, kailangan laging may external proof. Kapag secure ang tao, hindi na kailangan. At sa culture natin, medyo mahirap ito dahil may pressure talaga. Kapag umangat ka, gusto ng tao makita. Kapag simple ka pa rin, sasabihin, kuripot. Kapag hindi ka masyadong palabigay, sasabihin, nagbago. Kapag tahimik ka, sasabihin, akala mo naman,
Pero ang ultra-rich, hindi nagpapadesisyon sa opinion ng mga taong hindi naman magbabayad ng bills nila. At sa OFWs, sobrang totoo ito. Kapag umuwi ka ng Pinas, parang may expectation na dapat bongga. Dapat maraming dala. Dapat may libre. Dapat may paandar. Dapat visible na worth it ang pag-abroad mo. Kaya ang bakasyon, imbes na pahinga, nagiging live performance ng wallet mo. At ang ending, pagbalik abroad, ubos ang ipon, pero at least happy ang audience. Panglimang secret, hindi sila addicted sa validation. Maraming tao ang gusto, hindi lang yumaman. Gusto rin nilang mapansin habang yumayaman sila. Gusto may progress na, may applause pa, may investment na, may comments pa, may bagong milestone na, may inggitan pa. Pero ang ultra-rich, handang gumawa ng boring decisions kahit walang claps. Hindi sasama sa lahat ng gastos. Hindi bibili dahil lang uso. Hindi mag-a-upgrade agad. Hindi magpapadala sa deserve ko to every weekend. Kasi alam nila na ang validation ay mahal na hobby. Kapag masyado kang dependent sa approval ng iba, mapapamahal ang lifestyle mo. Kasi bawat galaw kailangan impressive. Bawat desisyon kailangan may audience appeal. Bawat purchase kailangan may wow factor. Ang totoong pagyaman, boring minsan. Saving is boring. Budgeting is boring. Paying debt is boring. Building assets is boring. But boring works. Pang-anim na secret, hindi sila madaling ma-pressure sa lifestyle ng iba. Ito ang malaking skill kasi maraming tao, hindi naman talaga nila gusto ang bagay. Na-pressure lang sila dahil meron ng iba. May bagong kotse si office mate. May bagong iPhone si friend. May Europe trip si pinsan. May condo, reveal si kakilala. Bigla tuloy feeling mo, nahuhuli ka na sa buhay. Pero ang ultra-rich, hindi reactive. Hindi sila bumibili dahil lang meron ng iba. May sarili silang timeline. May sarili silang standards. May sarili silang priorities. Kasi ang pinakamahal na dahilan ng paggastos ay, kasi meron sila. Kapag yan ang dahilan mo, ubos ka talaga. Pang-pitong secret, maingat sila sa network nila. Hindi lahat pinapapasok sa inner circle. Hindi lahat kinukwentuhan. Hindi lahat pinagkakatiwalaan. Kasi ang maling tao sa paligid mo, pwedeng maging leak ng pera mo. May kaibigan na laging nagyayaya sa gastos. May kamag-anak na tingin sa'yo retirement plan. May kakilala na gusto lang sumabit kapag okay ka. May business partner na ikaw ang puhunan, siya ang confidence. Kaya ang ultra-rich, intentional sa circle nila. Mas gusto nila ang mga taong marunong rumespeto ng boundaries at hindi ginagawang sport ang panghihingi. Pangwalong secret, hindi sila mabilis mag-upgrade ng lifestyle. Ito yung trap na madalas makasira ng finances ng mga tao. Kapag tumaas ang income, biglang tataas din ang gastos. Mas magandang phone, mas mahal na kain, mas bonggang gala, mas branded na forma, mas premium na lahat. Ang tawag dyan, lifestyle inflation. At dyan, nauubos ang maraming tao. Kasi, kahit mas mataas na ang kita, mas mataas din ang gastos. So, ang image mo lang ang yumaman, hindi ang financial foundation mo. Ang ultra-rich, mabagal mag-upgrade. Hindi sila anti-enjoyment, pero hindi rin sila sabik i-convert ang bawat extra peso into public lifestyle. Hinahayaan muna nilang lumaki ang ipon, investments at assets bago nila taasan ang comfort level nila sa labas. Pangsyam na secret, pinoprotektahan nila ang privacy nila. Hindi sila pala post ng lahat. Hindi nila binibigay ang real-time location nila lagi. Hindi nila ipinapakita ang buong bahay, buong routine, buong financial progress. At practical ito. Less exposure, less risk, less inggit, less pressure, less details, less gulo. Minsan, ang peace of mind ay bahagi rin ng wealth. At pang-sampu, ito ang pinaka-core sa lahat. Mas gusto nila ang freedom kaysa attention. Ito ang root ng buong mindset. Hindi nila goal na mapansin. Hindi nila goal na mainggit ang tao. Hindi nila goal na magmukhang pinaka-successful sa room. Ang gusto nila, freedom. Freedom na hindi laging gipit.
Freedom na hindi laging obligado. Freedom na hindi takot sa emergency. Freedom na kayang tumanggi. Freedom na kayang pumili kung paano mabuhay. At kapag freedom ang goal mo, natural na bababa ang urge mong mag-flex. Kasi mapapansin mo, ang attention may kapalit. Pressure, expectation, comparison, inggit, istorbo, at gastos. Pero ang pagiging low-key, may peace, may control, may privacy, may power. Kaya tandaan mo ito. Hindi mo kailangang magmukhang mayaman para yumaman. Hindi mo kailangang ipakita sa lahat ang progress mo. Hindi mo kailangang gawing public project ang pag-angat mo. At lalong, hindi mo kailangang gawing performance ang pera mo. Sa totoo lang, minsan ang pinakamalakas na galaw ay yung tahimik. Kasi ang totoong yaman, hindi laging maingay. Minsan simple, minsan boring, minsan underestimated, pero solid na. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low-Key Wealth PH. Because remember, low-key is the new wealthy.